Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon, isang linggo, tapos na naman ang buwan. Kaya sa nakaraang buwan at sa mga nagdaang linggo, ano yung masasabi nating naging performance natin kung ang pag-uusapan ay ang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos? Kapag susuriin ba natin ang ating mga sarili, masasabi ba natin na talagang ang pagsisikap na makapaglingkod at makasunod sa Diyos ay nagawa natin ng maayos? At bukod diyan, ano pa ba yung pangarap natin sa buhay? Ano pa ba yung gusto mo sa buhay mo? Ano pa ba yung objective mo sa buhay mo ngayon? Ano ba yung gustong-gusto mong mangyari? Sa mga tanong na yan, magandang iugnay ang lahat sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi ni San Pablo, "Mga kapatid, ang aking pinakananais sa buhay, sa mabuhay o mamatay, ay mabigyan ng karangalan si Kristo." Para kay San Pablo, malinaw ang kanyang direksyon, malinaw ang kanyang layunin sa buhay, na kung siya'y nabubuhay ngayon, nabubuhay siya para kay Kristo at patungo kay Kristo. At kung siya'y mamatay, malinaw din sa kanya na siya'y namatay dahil kay Kristo. Sa madaling salita, ang buong buhay ni San Pablo ay buhay na nakalaan, nakasentro at patungo kay Kristo. Kaya lahat ng kanyang ipinapahayag, lahat ng kanyang ginagawa ay hindi para sa kanyang sarili. Ang lahat ay para kay Jesus. Kaya sabi niya, walang halaga sa akin, walang kwenta sa akin kung ako man ay mabuhay o mamatay. Sapagkat sa kahit na anong estado sa buhay, si Jesus na Panginoon ang aking sinisikap parangalan. Siya lamang ang Panginoon, siya lamang ang tagapagligtas na dapat patunguhan ng lahat ng aking mga pinapangarap sa buhay. Sa napakagandang halimbawang ito ni San Pablo, meron tayong mapupulot. Katulad ba ni San Pablo, tayo rin ba, ang pinapangarap din ba natin sa buhay natin ngayon? Ang mga pinaplano ba natin sa buhay natin ngayon ay maglalapit at magdadala sa atin sa Diyos? O baka naman, yung mga pinapangarap natin at gusto nating mangyari sa buhay natin ngayon, ang siya pangang maglalayo sa atin sa Diyos. Sabi nga, di ba, matanda na tayo, may edad na tayo, nakakaramdam na tayo ng iba't ibang sakit. Halos lahat tayo meron ng maintenance. Bakit ba nagpapakapagod at nagpapakahirap ka pa sa pagkayod at pagtatrabaho? Para saan? Para kanino? Bakit? Sino ba ang haharap sa Diyos? Yung mga pinaglalaanan mo ng lahat ng pinaghihirapan mo. Kasama mo bang haharap sa Diyos sa kamatayan, sa paghuhukom, ang mga mahal mo sa buhay? Di ba hindi? Mag-isa tayong dumating sa mundong ito at mag-isa rin tayong haharap sa Diyos. Halos walang-wala tayong kung ano man sa ating katawan nang tayo ay isilang sa mundong ito. At babalik din tayo at haharap sa Diyos na wala. Saan ngayon mapupunta yung mga pinagpapaguran at pinaghihirapan
at pinagbubuhusan natin ang ating buong sarili hanggang ngayon. Mga kapatid, katulad ni San Pablo, dumating nawa sa ating buhay yung biyaya na ang pangarapin natin sa buhay ngayon ay ang makapagbigay ng buong sarili sa pagsunod, sa paglilingkod sa Diyos. Ang bilis lang ng buhay, di ba? Lalo na yung tayong kasama na yung sarili ko, tayong nagkakaedad. Hindi natin alam, bukas makalawa, wala na tayo. Di ba maraming nagulat? Yung dating mayor ng Marikina na nagpabago sa kung ano ang Marikina ngayon, sinasabi, nadulas sa bubong, pagbagsak, halos wala na. Ganun lang kabilis ang buhay. Kung dumating yung kamatayan sa buhay ko ngayon, ano kaya yung sitwasyon na matatagpuan ng Diyos sa akin? Matatagpuan kaya akong karapat-dapat? Matatagpuan kaya akong handa? Kaya tama si San Pablo. Ang pinakananais ko sa buhay ko ngayon, mabuhay man o mamatay, ay mabigyan ng karangalan si Kristo. Nabubuhay si San Pablo para kay Kristo, at kung siya man ay mamatay, mamamatay siya dahil kay Kristo. Amen.